Samantala, sa ibang lugar, isang grupo ng tao ang papasok sa isang malaking gusali. Bawat isa, may dalang backpack at sariling panlaban. Nangunguna sa kanila ang isang magandang dalaga, at katabi niya ang isang lalaking naka-shirt at may dalang bakal. Bumulong ito sa kanya, sabi ko na nga ba, may malaking supermarket dito. Narinig iyon ng binatang nasa likuran nila at sumabat, huwag kang masyadong sigurado. Baka may nauna nang kumuha ng lahat. Ngumiti ang babae at sagot niya, huwag ka ring masyadong negatibo. Ang dami pa nating nadaan ng supermarket na may laman pa. At sabay-sabay silang pumasok sa supermarket, umaasang makakahanap ng mga supplies. Kumpiyansa ang babae, dagdag pa niya. Kung wala tayong tapang at kakayahan, hindi basta-basta makakagalaw ang sinuman sa apocalypse gaya natin. Ngunit, pagkapasok nila, natigilan ang lahat. Madilim, tahimik, walang laman ang mga estante ng pagkain, ngunit sa ilang sulok, may natirang ilang gamit. Napasigaw sila, hindi pa pala tuluyang nalimas. Ngayon, kinuha ng babae ang isang kawali, at malakas na binangga sa pader. Umalangaw-ngaw ang tunog sa buong bakanteng espasyo. Agad na nagtipon ang grupo, bawat isa'y mahigpit ang hawak sa kanilang mga sandata. Sumigaw ang babae, may tao ba riyan? Kitang-kita sa kanyang tindig na bihasa siya sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ngunit hindi siya basta nagpadalos-dalos, ibinaba niya ang kanyang ulo at pinagmasdan muna ang paligid. Makalipas ang ilang minuto, umalangaw-ngaw ang mga yabag mula sa lahat ng direksyon ng supermarket. Sunod-sunod na naglabasan ang mga zombie, pasuray-suray at maingay. Ang kanilang mga damit ay punit-punit, at ang mga mukha ay mapotla at mukhang may sakit. Mabilis silang sumugod papunta sa grupo. Sa gulat, nagsisigawan ang mga tao. Nandito na sila, ang mga baliw na zombie. Kasunod nito ang ingay ng sagupaan sa pagitan ng mga tao at mga halimaw. Mag-ingat, dahan-dahan lang pagpasok, hanggang sa bumagsak ang mga zombie sa sahig, patay na lahat. Pero ang grupo ay ligtas pa rin. Ngumiti ang magandang babae nang may kumpiyansa at nagsabing, haha, napakadali lang nun. Samantala, isang binatang may backpack sa balikat ang tumingin pababa sa mga bangkay at nagsabi, may mga zombie nga, pero kakaunti lang. Malamang kinaladkad na ng naunang grupo ang iba. Sa likod niya, isang lalaki ang lumakad paabante, masayang-masaya, parang nanalo tayo sa jackpot ngayong araw. Ngunit ang lalaking nakapolo ay hindi pa nagdiriwang. Paalala niya, huwag maging kampante. Tuloy lang ang paggalaw. Hindi ito pinansin ng iba. Bigla na lang lumitaw ang isang maitim na anino mula sa may pintuan, isang rare mutant na zombie. Lumabas ito mula sa dilim, ang mukha'y kulay uling, nangangislap ang mga matang may kuryente, at nakanganga ng matutulis na ngipin parang sa pating. Gumawa ng nakakatakot na ungol. Zombie na kayang magsalita sa biktima. Sariwang mga pagkain. Pero ang grupo, tuwang-tuwa pa rin habang nakatuon ng pansin sa mga natitirang supply sa mga estante. Nag-uusap sila ng masigla, parang pista. Kunin lahat. Kayang-kaya nating mabuhay dito ng maraming taon. Itinuro ng magandang babae ang isang direksyon at nagsisigaw, tingnan nyo. Kama yun, high-end pa. Masayang tumalon siya roon. Ang lambot. Ayoko na umalis. Dito na lang ako titira. Nagsigawan ang iba, aliw na aliw. Baka pwede nga tayong tumira dito. Hindi masamang idea. Samantala, ang lalaking nakapolo ay lumapit sa binatang may backpack. Lalabas muna ako, magyoyosi lang. Sige, sasama ako, sagot ng binata. Ilang sandali pa, sinindihan lang lighter ang yosi. Malalim na hit-hit, sabay bagzo ng usok sa hangin. Ano sa tingin mo? Talaga bang dito na tayo titira? Tanong ng binata. Nag-alinlangan muna ang lalaki bago sumagot, masyadong maraming exit sa supermarket na to. Mahirap ipagtanggol. At dahil maraming supply, siguradong mapapansin ng iba. Normal pa ang sitwasyon ngayon, pero kanina, may napansin akong gusali roon, 2 palapag. Mukhang mas maayos. Hindi pa siya natatapos magsalita nang bigla na lang lumabas ang isang dugot-dugong espada at idinikit sa kanyang leeg. Sumirit ang dugo sa harap ng binatang may backpack. Walang nagawa kundi mapanood habang pinatay sa harap niya ang kasamahan. Nanginginig, hindi makapagsalita ang binata. Nakamasid pala ang rare mutant zombie sa kanila.
Binuhat nito ang sugatang lalaki at ngumisi, malambat na laman, siguradong masarap. Nakakatindig balahibo ang eksena, halos matamba ang binata sa takot. Nang hihina, halos hindi makatakbo. Pero sa sobrang kaba, nagsisigaw siya. Tulong! May halimaw! Narinig siya ng mga kasamahan sa loob, naabala pa sa pagkukuha ng mga supplies. Anong nangyayari? Tanong nila. Akala ng binata, ligtas na siya. Ngunit patuloy siyang binabato ng zombie ng mga matutulis na kuko. Tumama sa kanyang katawan isa-isa. Hindi man lang nakapagsalita ng huling salita. Mahinang pag-ubo lang ang lumabas, binitbit siya ng zombie, sabay bagsak ng backpack niya sa sahig. Ngumisi ang halimaw, nagngangalit ang mga pangil. Sa isang iglap, biniyak nito ang binata sa kalahati. Sumabog ang dugo, nakakatakot at karumal-dumal ang eksena. Napatulala ang magandang babae, nauuto, ano yun? Agad niyang sigaw, umatras na. Tumakbo na tayo. Nanginginig ang mga paa, desperado siyang tumakas. Ngunit tumalo ng dambuhalang zombie, tinaas ang matalim na braso at sumigaw. Walang makakatakas. Lahat kayo, mamamatay. Nagkagulo ang lahat, takbuhan sa iba't ibang direksyon, pilit naghanap ng daan palabas. Pero malas ng isang maliit na babae sa hulihan. Tinuhag siya sa dibdib ng matalim na kamay ng zombie, dumaan mula likod hanggang harap. Nagkagulo ang buong grupo. Takbuhan sa lahat ng direksyon, halos mabaliw sa takot. Sa unahan, todo takbo ang magandang babae, sumigaw, ayoko pang mamatay. Hindi sila tumigil sa pagtakbo, hanggang sa ang binatang sumusunod sa kanya ay biglang bumagsak. Umuubo ng dugo mula sa sugat na dulot ng mutated na zombie. Nakalabas siya ng malaking supermarket. At nang tumama sa kanya ang sikat ng araw, doon lang niya napansin, mag-isa na lang siya. Akala niya, nasa likuran pa rin ang mga kasama kaya sumigaw siya para balaan sila, malapit na ang exit. Dito na banda. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses, puno ng kaba. Nang makarating siya sa pintuan, bumagsak siya, hingal na hingal, halos mawala ng lakas. Pagtingala niya, isang madilim na anino ang nakatayo, ang bangis ng isang mutated na zombie. Kita sa kanyang mukha ang matinding takot. Nang inag ang panga, bumagsak ang luha, at ang tanging nagawa niya ay sumigaw. Sa harap ng dambuhalang halimaw, iniunat niya ang kanyang mga braso para protektahan ang sarili, pero wala siyang alam na paraan para lumaban. Sigaw lang ang lumabas, parang katapusan na ng kanyang buhay. Pero sa mismong sandaling iyon, isang matikas na anino ang lumitaw mula sa pinto ng supermarket. Si Chen Chong, ang bantog na zombie hunter, ang humarap. Parang tagapagligtas ang dating niya. Habang ang babae, nanginginig pa rin sa takot, patuloy na sumisigaw, ayoko pang mamatay. Tahimik at malamig na naglakad si Chen Chong, dinaanan lang siya na parang wala. Napatulala ang babae, nilagpasan lang niya ako. Bago pa niya lubos maunawaan, narinig niya ang tinig ni Jiang, huwag kang matakot. Nagulat siya nang makita sina Jiang at Zhang Qi, na biglang lumitaw sa eksena. Kayo, sino kayo? Tanong niya. Ngumiti si Jiang, mainit at magiliw, at iniabot ang kamay, ako yung bumili ng bahay. Naalala ko ikaw yung ahente sa noong nakaraan. Ikaw yun, di ba? Maingat niyang inalalayan ang babae patayo. Ikaw ang saleswoman, tama. Ning Wanwan ang pangalan mo, hindi ba? Samantala, sa kabilang banda, umalangaw-ngaw ang mga putok at ingay ng laban. Si Chen Chong ay nakikipagsagupaan sa dambuhalang zombie. Ngunit si Ning Wanwan, puno pa rin ng trauma, ay napasigaw, ang halimaw. May halimaw pa rin. Takbo na. Mahinahon siyang pinakalma ni Jiang. Ayos lang. Napigilan na ang halimaw. Unti-unting lumingon si Ning Wanwan, nanginginig pa rin, pero nang mabuo ang tanawin, napanganga siya. Si Chen Chong, nakikipaglaban mismo sa halimaw na pumatay sa kanyang mga kasamahan. Tinayre siya ng halimaw ng matinding hampas at ngumisi, haha, gusto mo bang mag-isa ka lang ang kumain? Mula sa di kalayuan, sumigaw si Jiang. Chen Chong, kaya mo ba mag-isa yan? Malamig ang tingin ni Chen Chong. Sagot niya, susubukan ko. Habang papalapit ang halimaw, bigla itong umatras ng mabilis, na ikinabigla ni Chen Chong. Lumabas ang mahabang dila, bumaba ang katawan, at parang tuwang-tuwa. Haha, ang sarap ng laban na to. Tumalon ang zombie, nakahanda sa matinding atake.
Pero nanatiling kalmado si Chen Chong, nakatuon lang sa kilos nito. Bumagsak ang hampas ng halimaw, halos sa likod na niya. Mabilis siyang umatras, ligtas ng kaunti. Pumula ang mga mata ng halimaw, nangangislap ng pula, mayabang at nagbubulalas. Haha! Kung maglemonan tayo, baka mas mabilis tayong mag-evolve. Hindi pa ito natatapos, biglang sumugod si Chen Chong. Sumabog ang kamao niya sa mukha ng halimaw, napaigtad ito, napasigaw. Isang malakas na suntok pa, pinatumba niya ito sa sahig. Tumalon siya sa ere at bumagsak ang kamao niya na parang kulog. Laking gulat ng lahat, ganito pala siya kalakas. Bumangon ang halimaw, duguan, galit na galit, peste ka, may lakas ka rin pala. Pero bago pa ito makapagyabang pa ulit, isang mataas na sipa ni Chen Chong ang tuluyang nagpasadsad dito. Umuga ang sahig, nagkalaglagan ang mga piraso ng debris. Pero hindi pa tapos, tumakas ang halimaw, kumapit sa kisame, at doon nagbabadya. Kumalabog ang ngipin, sumipol ng matining na ingay, at tumawa ng malakas, haha. Matagal ko tong inipon, ngayon, gagamitin ko na. Naramdaman ni Chen Chong ang bagzo ng enerhiya. Tumutok siya, binantayan ang bawat kilos. Nagsimula ang mabibilis at matitinding sagupaan sa gitna ng supermarket. Nag-aalala si Zhang Qi, sumigaw. Chen Chong, natatalo ka yata, bakit sobrang lakas nito? Si Zhang, seryoso, nag-isip, kailangan tapusin na natin. Kung hayaan pa natin siyang manghuli, lalo lang siyang lalakas. Kaya agad niyang kinuha mula sa system ang isang AK. Nabigla si Ning Wanwan, ha? Paanong lumabas bigla ang baril? Maingat na tinutok ni Zhang, sinara ang isang mata para i-align ang sight. Chen Chong, isang segundo lang. Hawakan mo siya, hindi na kita aasarin. Hinawakan ni Chen Chong ang dalawang kamay ng halimaw, pilit itong kinokontrol. Buwisit, pakawalan mo ako, sigaw ng halimaw. Eksaktong isang segundo, bang. Tumama ang bala sa noo ng halimaw. Napangiwi ito, duguan, halos matambak. Nanginginig, naglalakad ng mabigat, sumisigaw sa sakit, peste kayo. Papatayin ko kayong lahat. Pero hindi na nagpaligoy pa si Zhang. Sunod-sunod ang putok. Tumagos ang mga bala sa katawan ng dambuhalang zombie, bawat tama ay nag-iwan ng malalaking butas. Sumigaw ito, nababaliw sa sakit at galit. At ang buong supermarket ay umalingaw sa walang tigil na putukan. Makalipas ang kaunting sandali, nakatayo sina Chen Chong, Zhang Qi, at Ning Wanwan, nakatingin sa bangkay ng halimaw na nangingisay pa sa lawa ng dugo, ngunit wala ng ingay. Sa wakas, nagtanong si Zhang Qi, patay na ba talaga yan? Humarap si Zhang kay Chen Chong at seryosong inutos, subukan mong kainin ang halimaw na to. Baka madagdagan ang lakas mo. Tumango si Chen Chong, pareho ang iniisip. Oo, laman pa rin naman ng tao to. Biglang lumitaw ang system interface, nag-pop up ang mission update. Lumawak ang area, may bagong utos na ituloy ang progreso at alisin ang anumang banta. Remove dangerous element, community score dagdag 1. Current score, 3. Accumulated rewards, 10. Total points, 46. Medyo nagulat si Zhang, napatingin, kasama pala to sa bilang. Napaangat ang interes niya, si Zhang naman ay ngumisi. Nandito na rin tayo, sulitin na natin. Linisin natin ang buong supermarket. Nagulat si Ning Wanwan, ha? Linisin ang buong supermarket. Itinuro ni Zhang ang itaas, kung saan may kakaibang agos ng espiritual na enerhiya na umiikot, bumubuo ng maliit na vortex. Sinimulang higupin nito ang lahat ng natitirang gamit sa loob ng supermarket. Napanganga si Ning Wanwan, hindi makapaniwala, habang si Zhang Qi ay nakapamewang at masiglang sumigaw. Wow! Ang lupit nun! Anong klaseng mahika yan? Nang tuluyang masipsip lahat sa space ring, tumingin si Zhang sa mga bangkay ng dating kasamahan ni Ning Wanwan at malamig na nagsabi, iwanan na natin to para sa mga zombie. Pagkatapos ay tumawag siya, Chen Chong, tapos ka na ba? Tara na. Lumipat ang eksena, sa isang puting kotse ang biglang huminto sa kalsada malapit sa base ni Zhang. Sasakyan iyon ng pinunong babae ng Beach Faction. Mula sa loob, isang lalaki ang nagsalita. Wait lang, dito muna. Nakatingin ang babae sa lalaking may hawak na binoculars. Anong meron? Tanong niya.
Sa paningin ng lalaki, nakikita niya si Shansha na nakabantay sa observation tower, abala sa pagbabantay. Paglingon niya muli, kitang-kita ang grupo ni Jiang at ang mga nakaligtas. Marami nga silang tao, pero napangisi siya at sinabing, marami sila, pero luma ang armas. Ang tanging bentahe lang nila ay yung workshop house, matibay at maayos ang pagkagawa. May isa pang nakaupo sa harap na nagtanong, paano nila natalo sina Zhang Qinwen at Lin Guangkai. Sumagot ang pinunong babae, kalmado ang boses, hindi ba halata? In-ambush nila, tapos pinakawala ng mga zombie. Noon ko pa sinabi, hindi ligtas gawing base ang villa. Humilig siya pabalik sa upuan, halatang gamaan ang loob dahil may mga bagong survivors. Ngumisi siya, haha, mukhang nakita ni God ang hirap natin. Binibigyan pa tayo ng pain at bagong base. Tumawa rin ang lalaki na may binoculars. Tama, nakakakonsensya pa nga. Mula sa harap, ang tsuper na matalim ang mukha ay nagtanong, ano na ang plano? Paano tayo gagalaw? Nakatingin sa maayos na base, mahinahong sagot ng babae. Hindi pa ngayon. Bumalik muna tayo, maghanda. Dadalhin natin ang gang at ang mga armas. Umandar agad ang puting kotse, bumalik sa direksyon ng kanilang kampo. Balik kay Jiang at sa kanyang grupo. Nagmaneho si Jiang ng mabilis, kasabay ang iba. Sa loob ng sasakyan, tuwang-tuwa si Ning Wanwan na napasama sa kanila, halos mapatalon sa upuan, talaga ba? Ngumisi si Zhang Qi, syempre. Hindi lang kama, may mainit na tubig pa para maligo. Halos mapatalon si Ning Wanwan. Ngunit biglang napansin ni Jiang ang kakaiba sa unahan. Sumimangot siya at kumunot ang noo, maghanda kayong lahat. May mga tao sa unahan. Armas, handa. Mula sa pagiging relax, agad na tumindi ang tensyon ni Ning Wanwan at Zhang Qi. Parehong napatitig sa kalsada, kinakabahan. Mabilis namang kinuha ni Zhang Qi ang kanyang AK, sumilip sa bintana para obserbahan. Isang puting kotse ang dumaan, mabilis, galing sa kabilang direksyon. Mga pasahero nitong nagmamadali, galing sa Bickway Mountains.